Purihin ang Panginoon. You may be seated in the presence of God. Amen? And I want you to shout, I'm still alive. I'm still alive. Hallelujah. One more time. I'm still alive. I'm still alive. Amen. Praise God. Once again, thank you for tuning in our live for today, and even to our prayer warrior who continue to pray every Thursday. Salamat po sa inyo pong mga buhay. And patuloy po nating ipinapanalangin yung kalagayan po natin, at patuloy nating ipinapanalangin yung mga bansa, especially yung atin pong bansang Pilipinas, even yung Ukraine. Continuous po nating ipag-prayan, and we appreciate yung inyo pong commitment sa pagdalo sa prayer meeting every Thursday. Hindi po tayo humihinto. So praise God. Ganun din po, every Sunday morning dito sa Kuwait, 7 in the morning. Join us in our Alpha sa atin pong Zoom at dyan po sa San Carlos, True Gospel San Carlos. Nasa session 7 na kami. So praise God dahil masisipag po silang dumalo. So we appreciate po yung mga kapatid po natin dyan sa True Gospel San Carlos at even dito po sa Kuwait at yung mga nag-share ng atin pong mga messages na naka-upload po sa atin pong YouTube channel. Praise God at meron po tayong ganitong pagkakataon muli. Ngayong araw na ito mga kapatid, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mensahe po natin ay makamundo o makadiyos. Yan po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Nasa part 1 po tayo ngayon. Ang pag-aaralan po natin ngayon, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang message po natin ngayon, makamundo o makadiyos. Alam niyo mga kapatid, nakikita po natin ngayon, nalalapit na po ang halalan sa atin. Ngayong darating na Mayo ay mamimili na tayo kung sino po ang ihalal po nating mamumuno po sa atin pong bayan. Makikita po natin po sa kanila pong mga plataforma, nakalagay po sa kanila pong mga malalaking mga sticker na nakadikit. Makikita po natin, nakalagay po doon na malasakit, makadiyos, matulungin. Lagi nating makikita yung salitang makadiyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang makadiyos? O ano naman ba yung makamundo? Mayroon po bang sinasabi sa atin ang Biblia patungkol dito? Ano ba yung earthly wisdom? At ano man naman yung godly wisdom? Kanino ba ito nagmumula? Ano bang ibig sabihin nitong makamundo? Pag sinabi mong makamundo, ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabi naman natin makadiyos, ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabing makadiyos, ito ba yung mga tao na malapit sa Diyos? Ito ba yung mga tao na laging nasa church? Yung makamundo, ito ba yung mga tao na walang pagkakilala sa Diyos? Ito ba yung tao na maibigin sa bagay sa mundo? Anong ibig sabihin nito? Ngayong araw nito mga kapatid, marami po tayong mga aral na mapupulot patungkol po sa pag-aaralan natin ngayon kung ano po ang sinasabi po ng Biblia patungkol sa makamundo o makadiyos. Isa-isayin po natin, titingnan po natin dahil baka ang akala po ng iba, sila po ay makadiyos. Kasi sila po ay nagbabasa maarahil ng Biblia, pumapasok po ng simbahan, at maaaring sila po ay member ng choir, or sila po ay preacher. Makadiyos nga ba yon? Pero alam niyo mga kapatid, sa akin pong pag-aaral, nakikita ko po, nalulungkot ako dahil kahit yung sinasabi nating mga makadiyos, ay tila baga parang malayo yung sinasabi po ng Biblia. Marami pong mga dinaya, nalinlang, na-deceive ni Satanas. You can go to church and pray, and yet you don't really know Christ. Knowing Christ doesn't mean you go to church. The question is, do you have a personal encounter relationship with Christ? Have you encountered Christ sa iyong buhay? Pag-aralan po natin ngayon, makamundo o makadiyos. Sabi po ng Biblia, in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in their case, the God of this world, everybody says, God of this world, God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. New Living Translation says, Satan, who is the God of this world.
Notice the word here, the letter G here, it's a small letter. He's speaking about Satan. Hindi po siya capital G, kaya letter G, maliit lamang po siya. Kaya if I send message, God bless you, better to do it in a letter G. Capital letter, I mean. Might be, it's not a big deal, pero if you read the Bible, speaking here, the God of this world, Satan. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. English version said, the unbelievers. Can you please? Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So dito makikita natin mga kapatid na si Satan o yung God of this world has blinded the mind of the unbelievers. Yung Diyos to ng sanlibutan ito, mga kapatid, in the Bible, kapag na-mention po yung salitang world o yung mundo o yung sanlibutan, hindi po isang ibig sabihin nito. Sometimes, ang tinutukoy po niya rito, yung mundo talaga, yung earth na atin pong ginagalawan. Pero pagka sinabi doon sa John chapter 3 verse 16, for example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have everlasting life. Speaking about what? The people who live in this world. Yung naninirahan sa mundong ito. For God so loved the world. Pero pag sinabi niya, for the God of this world, or Satan, the God of this world, He's speaking about the system of this world. Yung sistema, yung values na nakikita po natin ngayon. Amen. Amen. Now, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. May duda ba mga kapatid sa nakikita natin ngayon? Mga karimari-mari, mga napapanood po natin na ito ay hindi gawain ng mga ordinaryong mga tao lamang na kundi sila ay mga puspos ng espiritu ng demonyo. Amen. Ito yung mga tao na karimari-mari manggawa. Sariling anak ay minumulista, ginagahasan. Sariling ina, maging ang lola, maging ang batang sanggol. Ito yung mga nakikita po, napapanood po natin. Huwag na tayong lumayo ng iba't bangsa, kahit sa bansang atin pong, kung saan po tayo, kahit sa bansang Pilipinas, napapanood natin to. Why? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita o yung ebanghelyo o the gospel, the good news, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi yung larawan na literal na ginawa ng tao. He's speaking about the image spiritually. The likeness of our God, yung character ng Diyos na ipinakilala ni Kristo. Kasi mga kapatid, dito po sa Ebanghelyo, ang magandang balitang ito, mayroon pong liwanag na kung saan ang isang tao na nakatanggap ng aral, kumilala sa Panginoon, anuman ang kanyang buhay, siya man ay sa kadiliman, siya ay makakasumpong ng liwanag. At ang ginagawa ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito, pinipigilan ng mga tao, binulag ang kanilang mga mata para hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Kaya ito yung mga taong namumuhay na deceive. May mga tao naman namumuhay na hypocrites. They sing in the church. They are worker in the church. They even preach the message in the life group lahat. Pero they live what? A double life. Ito po yung mga na-deceive. Makamundo nga ba o makadiyos? It's not because you go to a Christian church doesn't mean you're a Christian. If you go to a garage, does not make you an automobile. You can go to garage every day and does not make you an automobile. You can go to church every day and does not make you a Christian. Because Christian means
You have a personal encounter, relationship with Christ. Amen. Give the Lord a hand clap of praise. Sabi mo sa'yo katabi, nag-uumpisa pa lang tayo. Amen, mga kapatid. Okay? Now, kaya, ipanalangin natin na buksan ni Lord ang ating spiritual eyes. Makamundo o makadiyos. Kasi baka hindi natin alam. Tayo pala ay makamundo. I prayed na nawa tayo pong lahat ay makadiyos. I prayed na nung nagsasabing makadiyos ang taong yan ay tunay nga. Na ayon nga sa sinasabi po ng Biblia. Ipanalangin natin mga kapatid na buksan ng Panginoon ang atin pong spiritual eyes upang makita natin yung liwanag ng Ebanghelyo. Kasi kapag hindi natin ipinag-pray mga kapatid, hindi natin ma-discern, hindi natin makita yung mga sistemang nangyayari sa mundong ito na hindi natin alam tayo pala ay nakukompromise na hindi na natin makita ang kahibahan ng mga Christian sa mga hindi Kristiyano. Nakakalungkot. Kaya pag-pray po natin, kahit ngayon tao sabihan mo, masama yan, huwag mong gawin yan. Dapat kasi huwag kayong nag-aaway ng ganyan, hindi maganda yan. Kahit anong sabihin mo, paulit-ulit. Tila baga parang walang nangyayari. Why? Kasi binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya ang ipanalangin mo sa tao, mga kapatid, bago mo sabihin, masama yan, huwag mong gawin. Lord, buksan mo ang kanyang spiritual eyes. Kasi pag nabuksan ang kanyang spiritual eyes, makikita niya yung dumi ng kanyang kasalanan. Makikita niya na kailangan niya nga ng pagsisisi, ng tunay na pagsisisi sa kanyang kasalanan. Dahil alam niya na mayroong Diyos na God of justice. Amen. Yes, indeed, God is love. But it's also God is just God. Don't misunderstood that, mga kapatid. Baka ma-miss po natin yun. Amen. Now, in 1 John chapter 2, verse 15 to 17, write it down. Mga kapatid, ang babasahin ko po ngayon sa inyo ay mga nakasulat po sa Biblia. At tayo po mismo, tanungin natin ang sarili natin. Makamundo nga ba ako? O makadiyos? Nasaan na ba ako? Kasi ang higit na nakakilala sa atin, yung ating sarili. Hindi ba? Maliban na lamang, pag may tao ka bang nakita mo na niluluko niya ang kanyang sarili? Mahirap yun, di ba? Pag sinabi mo, parang niluluko mo lang ang sarili mo. Pag sinabihan mo yung tao ganun, niluluko mo ang sarili mo, anong meron doon sa taong yon? Nagbubulag-bulagan? Nagbibingi-bingihan. Kaya, mas kahabag-habag ang kalagayan ng isang taong may mata na hindi naman nakakita. May tainga, ngunit hindi naman nakakarinig. Kaya ang sabi ng Panginoon, may mga mata kayo, ngunit hindi nakakita. May mga tainga kayo, ngunit hindi nakakarinig. Mas masahol pa ang kalagayan ng isang taong nagbubulag-bulagan na may mata, ngunit hindi naman nakakita. Mabuti pa yung bulag dahil alam natin na bulag na yun. Mabuti pa ang isang bingi dahil alam natin siya ay bingi na kaysa nagbibingi-bingihan. Mas maganda pa ang kanilang kalagayan. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magbulag-bulagan. Are you with me? Amen? Aha. Sabi mo sa iyong katabi, narinig mo ba yun? Kaya huwag kang magbingi-bingihan. Aha. Are you with me, mga kapatid? The Bible says, do not love this world. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Self-explanatory. Simple and plain. For the world offers only a craving for physical pleasure. Everyone says physical pleasure. Physical pleasure. A craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Simple and plain. The pride of life
Start in the book of Genesis to Eve. Nung siya po ay nagkasala, si Adan at si Eva, na-tempt sila ni Satan, Lucifer, serpent, si Satanas doon sa Garden of Eden. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin ang bungang kahoy na yan. Mamamatay kayo pag kinain yan. Talaga ba sinabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag kinain yan? Pagka hinawakan namin, kinain, mamamatay. Hindi totoo yan. Kita mo salitang yan? Hindi totoo yan. Pag narinig kayo, hindi totoo yan. Kasi alam ng Diyos, kapag kinain mo yan, mabubuksan ang inyong mata. Kita nyo? Magkakaroon kayo ng karunungan. Magiging parang Diyos kayo. Malalaman mo ang mabuti at masama. Namasdan ng babae na ang bungang kahoy ay maganda sa paningin. Kinain niya ito at binigay naman sa kanyang asawa. At nang dumating si Yahweh, naglalakad sa halamanan. Tinawag ng Diyos si Adan. Ang sabi ng Diyos, Adam, where are you? And now, sila'y nagtatago na. Narinig po namin ikaw'y naglalakad sa halamanan, kaya nagtago kami. Bakit kinain nyo ba yung bungang kahoy? Sinabi ko sa inyo huwag kainin. Mangyari po kasi, yung babaeng binigay mo sa akin. Remember, yung babaeng binigay mo sa akin? Binigyan niya ako. Bakit mo naman ginawa? Mangyari po kasi. Tinukso ako ng ahas. Kita mo? Nag-uumpisa ito, mga kapatid. At yung pattern nito, 1,000 years na ang nakakaraan hanggang ngayon, the same pattern pa rin. At maraming mga nahuhulog pa rin sa patibong ni Satanas na hindi namamasdan ng maraming tao. Amen. Sabi mo sa iyong kanina, pagmasdan mo. Pagmasdan mo. Amen, mga kapatid. For the world, craving for everything we see and pride in our achievements and possessions, these are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what please God will live forever. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, praise God! Napakaliwanag, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag. Basi huwag. Wow. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Tanungin natin, bakit Lord, inandito ako nakatira eh? Di ba napakaganda ang mga pwedeng i-offer ng mundong ito? Bakit Lord? Bakit hindi namin dapat ibigin? Bakit? Sagutin natin ha. Kasi sabi niya, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Simple as that. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sinagot ng Biblia. Bakit hindi natin kailangan ibigin yung mga bagay na dito sa sanlibutan? Kasi kaaway mo ang Panginoon. Ang tanong, gusto mo bang maging kaaway ng Diyos? Huwag mong ibigin yung sanlibutan. Yun ang sabi ng Biblia eh. Pag iniibig mo yung mga bagay na sa sanlibutan, kinakalaban mo ang Diyos. Ang ibig bang sabihin nito, kailangan umalis na tayo sa sanlibutan ito? Kaya sabi ng Panginoon, ipinapanalangin ko sila, hindi para alisin mo sila sa sanlibutan. Sabi ng Panginoon, ipinapanalangin sila upang alin? Hindi sila maging makasanlibutan. Iba kasi yung nakatira ka sa sanlibutan na ikaw ay makasanlibutan. Para hindi ka maging makamundo. Pinapanalangin tayo ng Panginoong Hesus upang sa ganon, hindi tayo mamuhay tulad ng mga tao na mumuhay dito sa mundo. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Loving the world means being devoted to the world's treasures, philosophies, and priorities. God
tells His children to set their priorities according to His value system. Eternal. Eternal value system. Yung sa Panginoon, pang-eternal. Yung sa mundong ito, pang-temporal. Kung yung mga bagay na ginagawa mo ay mga temporal lamang, mga kaligayahan lamang sa iyong sarili, at hindi yung mga bagay na pang-eternal, then ginagawa mo yung mga bagay na pang-mundo lamang. Ano ba yung mga pang-eternal na pwede nating magawa? Kasi yung pang-eternal, mga kapatid, hindi yan hindi yan maglalaho. Hindi yan masasayang. Ano yung mga bagay na yon? Anything na ginawa mo nang may pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Hallelujah. For God is not unjust to forget your work and labor of love. Hebrews chapter 6 verse 10. Di ba sabi ng Panginoon, hindi niya na nakakalimutan yung mga bagay na ginagawa natin. Amen? Amen. Hallelujah. James chapter 4 verse 4. Write it down, mga kapatid. Nabasa ko lamang ito, ha. Sabi ng Biblia, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Ngayon, friend niya na. Aha, kita nyo, mga kapatid? Kaya nga maganda yung kinanta natin. Di ba kanina? I'm a friend of God. I am a friend of God. Di ba? I'm a friend of God. Di ba? Dapat ganun eh. Friend tayo ng Panginoon. Hindi yung You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Either you like it or not, either you accept it or not. Simple and plain. You make an enemy of God. I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Sabi mo sa iyo, 2 times niyang inulit. Amen? Sabi mo sa iyo, 2 times niyang inulit. 2 times niyang inulit. You make an enemy of God. Di ba? Kaya mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaaway ng Diyos. Hindi ko naman kaaway ang Panginoon. Nagsisimba naman ako. Makasanlibutan ka eh. Gusto mo yung mga bagay ng mga mundo? Kalaban mo ang Panginoon. Kaaway mo ang Panginoon sa ayaw at sa gusto mo. Ganun po yun, mga kapatid. Now, ano ba yung mga pangangatwiran natin minsan? Yung pangangatwiran ba natin ito, yung mga bagay na mga Diyos o mga mundo? Tingnan natin. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Amen? Are not God's kind of wisdom. Such things are earthly. Everybody says earthly. Earthly. And spiritual. And spiritual and demonic. You heard it? Kita niyo ba yun? And spiritual na siya, demonic na siya, at hindi pa siya godly wisdom. Yung klaseng wisdom na yun. Sabi niya, such things are earthly and spiritual and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind, but the wisdom from above. Everybody say, from above. From above. Kita mo, mayroon palang earthly wisdom, mayroon palang wisdom from above. Amen? Heavenly wisdom. Now, sabi niya, but the wisdom from above is first of all pure. Everybody says pure. Pure. Yung wisdom pala from above is pure. It also peace-loving, gentle at all times, unwilling to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di ba nakaganda? Mga kapatid, very simple yung kanyang paliwanag dito mga kapatid. Di ba? Mayroon palang mga, kung saan yung mga, di ba?
Tama, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Huwag niyo ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. Hindi galing sa langit. Ngayon, saan galing? Kundi makalupa. Or other verses, makamundo. Kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Hindi ako nagsabi niya, binabasa ko lang. At mula sa demonyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Kung mayroong mga kaguluhan, may mga inggit, may mga pag-aaway-away, hindi pagkakasunduan, mga demonic yun. Yung mga karunungan yon ay alin? Mga makamundong mga karunungan yan. At dahil makamundong karunungan yan, may basbas si Satanas. May basbas ng demonyo. Kaya pag tinawag mo, lalapit ka agad yan. Mga spiritual yan, mga kapatid. Mga espiritu yan na kumakalat-kalat. Kita nyo? Now, ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat, ay malinis. Amen. Pure. Ano pa? Mapayapa. Amen? Kung saan ka ba nakatira, yung lugar na kung saan ay yung environment mo, yung tahanan mo, ano bang mayroon doon? Anong mayroon? Tanungin lang natin, di ba? Yan ba ay, ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari. Hallelujah. Kita niyo ang karunungan nagmumula sa langit, hindi yung inggitan, hindi yung siraan, hindi yung chismisan, hindi yung away-away, hindi yung pagkampi-kampi. Yan ay mga demonic yan eh. Kita niyo? Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Hallelujah. Peacemaker. Ikaw pa yung gumagawa ka ng paraan. Kung saan nakikita mo mayroong hindi pagkakaunawaan, hindi ka kumakampi, kumbaga, pinagdadasal mo, Lord, make me a peacemaker, Panginoon. Paano ko magpapagkasundo ang taong itong hindi magkasundo? Give me wisdom, Panginoon. Hipuin mo kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah. Napakaganda, di ba? Hindi yung, sino yan, nagbayaan mo na yan? Kasi kampo ng demonyo yan. Alam mo naman yan, mga, hindi, hayaan mo, parusahan sila ng Panginoon. No. Pag panalangin mo sa Panginoon na maging peacemaker ka, yun ang gusto ng Panginoon, yung may kapayapaan. You are a child of God. Nilagay ka ng Panginoon doon dahil mayroon siyang layunin sa iyo. Kaya ka nandyan sa lugar na yan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, may layunin ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Napakaganda. Amen? Kung ang mga kasamahan mo, puro mga mahihilig sa mga kaguluhan, mahilig sa mga, ano mangyayari sa iyo? Aba, nadadamay ka. Bakit? Ganun talaga eh. Hawa-hawa na lang minsan. Di ba? Yung isang virus nga na ito, di ba? Nag-umpisa lang sa isa, naging dalawa, ngayon, damay-damay na. Yun yung nangyayari. Ganun din mga kapatid, yung kasalanan, mas matindi dito sa virus. Yung pag-spread dito, generational. Ito, sa awa ng Diyos, purihin ang Panginoon dahil hindi na yung susunod nating henerasyon. Pero yung kasalanan, generational yan. Kaya dapat mga kapatid, maging maingat tayo, sikapin natin na maging makajus ayon doon sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Worldly, secular wisdom tends to be self-centered. Kita mo? Paano malalaman ngayon na ikaw ay makamundo ka? Examinin natin. Worldly, secular wisdom tends to be self-centered. It exalts ourselves. When our hearts are not submitted to God, we will harbor pride, jealousy, and selfish ambitions and use our wisdom against others. Kita mo? Pag binibigay mo yung sarili mong pangatwiran, hindi ka tumatanggap ng payo, hindi ka tumatanggap ng karunungan ng iba, ang alam mo lang ikaw lagi ang tama, namumunga na pala yung pride, hindi mo alam
ikaw pala ay nalinlang na ni Satanas. Yung mga bagay na yan, mga kapatid, worldly, secular, tends to be self-centered. Worldly pala yan. Mga makamundo pala yan. God's Word calls such wisdom earthly and spiritual demonic. Something can sound 95% right and still be wrong. You could be 95% correct. But if you will examine sa salita ng Panginoon, naka-align ba ito sa salita ng Panginoon? Nagbibigay ba ito ng kapurihan sa Panginoon? Ito ba ay pure? Mapayapa ba ito? Is it encouraging? Is it uplifting? Amen? Just as the Holy Spirit will give us godly wisdom, Satan can also give us worldly wisdom. Kita mo yan? Matindi to si Satanas eh. Marami nang nalinlang. Sabi mo sa iyo katabi, huwag kang magpapalinlang. Di ba? Kita mo? Just as the Holy Spirit will give us godly wisdom, Satan can also give us worldly wisdom. It is important to ask the Holy Spirit to help us examine and test the direction of our thoughts so that we follow His voice instead of the enemy's. This is one way we test the Spirit to see whether they are from God. Sabihin natin yung ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Yung boses ba na naririnig natin, mga kapatid? Ito ba yung sariling boses mo lamang? O boses ng iba? Ito ba ay boses ng Panginoon? Not necessarily na audible voice. Sa pamamagitan ng mga mensahe, mga awitin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pakikinig ng mga sermon, nangungusap ang Panginoon sa maraming mga bagay sa atin. Amen? O baka naman boses ng demonyo ang naririnig mo? Boses ng demonyo kung ito ay hindi pure. Pag ito ay nakakasira, ito ay destructive, ito ay pinsala, sigurado yan, demonic yan. Nalalabag ang salita ng Panginoon. Kay Satanas yan. Pero pag ito ay maibigin, pure, punong-puno ng awa, gentle, kapayapaan, kagalakan, kapuri-puri, ba? Sa Panginoon ito. Ituloy mo yan. Maganda yung naumpisahan mo. Amen? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, maganda na yung naumpisahan mo. Hallelujah. Amen? Tuloy-tuloy lang. Amen. Purihin ang Panginoon. Lamentation chapter 3 verse 40, the Bible says, let us test and examine our ways and return to the Lord. Balik ka na sa Panginoon, kapatid. Baka kasi malayo-layo ka na sa Panginoon. Tanong mo yung sarili mo minsan, Panginoon, gaano na ba ako kalapit sa iyo? Malapit-lapit na ba ako sa iyo, Panginoon? Ha? Hindi niya sinabing yung kapitbahay mo. Hindi niya sinabing yung kapuno. Let us test and examine our ways and return to the Lord. Amen. Hallelujah. Examinin mo, test mo. Panginoon, nalulugod ka ba ngayon sa aking buhay? Yung mga gifts, yung mga talents na pinagkaloob mo sa akin, ito ba ay nagbibigay ng kaluguran sa iyo? Pang-eternal ba ito, Panginoon? Pag wala na ako sa mundong ito, hihinto na ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat, maaalala pa ba ako dahil sa mga kabutihang nagawa ko? Baka pagka nawala ka na sa mundong ito, parang bula lamang na ikaw ay naglaho na. Yung mga bagay, mga kapatid, na pang-eternal, listen to this. Kahit wala ka na sa mundong ito, naglaho ka na, maaalala ka pa rin kung ang mga bagay na ginawa mo, maka-Diyos. Amen. Hindi malilimot yan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen? To live in a fallen world means we struggle with sin on a daily basis. We experience heartache and pain. We witness natural disasters and staggering loss, injustice, inhumanity, and falsehood seems to hold sway. Discord and trouble are commonplace. None of this was God's original plan for humanity.
We fell from our original possession in the Garden of Eden. We now live in a fallen world, and all creation groans under the consequences of our sin. Kita nyo mga kapatid kung saan nag-umpisa lahat ng ito? Mga nakikita na natin dito sa mundong mga pangyayari, kaguluhan, nakikita natin mga gera, mga natural disaster, mga kabi-kabilang mga kasamaan. Bakit? Bunga ito ng pagkakasala natin. Bunga ng pagsuway sa Panginoon. Nakikita natin ngayon, ang tao ngayon ay masyado ng makamundo. Maibigin sa mundong ito, wala silang kamalay-malay, kinakalaban sila ng Diyos, at ang kanilang mga wisdom ay nagmumula sa mga demonic na wisdom. Wala silang kamalay-malay. Hindi napapansin ito ng tao. Tila baga, normal lamang ang ikot ng buhay. Pero wala silang kaalam-alam. Binulag pala sila ng Diyos ng sanlibutan ito na walang iba kundi sa Satanas. Kaya panalangin natin kapatid, nabuksan ng Panginoon ang ating spiritual eyes upang makita natin ang liwanag, ang tunay na liwanag ng buhay na nagmumula sa Ebanghelyo sa magandang salita. At yan ay masusumpungan lamang natin kay Jesucristo na umilig sa atin at nagbigay ng buhay sa atin. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sabi ng misis ko, Ivy, para ka na nga kandidato. Politiko ka ba? Hindi. Are you a politician? No. Di ba? Pero ito yung nangyayari. 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Huwag basta-basta paniwalaan. Di ba? Kailangan i-test mo yan. Suriin mo. Yan ba ay sa Panginoon? Baka yung sinasamahan mo, hindi sa Panginoon na. Eh, hindi barkada ko ito eh. Saan bang punta ninyo? Di ba? Mag-ingat ka kung saan ang hakbang mo. Di ba? Pati yung paghakbang natin, dapat ano yan eh, iniingatan natin. Mga kapatid, sa mundong ito nga, pagka ikaw ay humakbang ka sa patibong, baka madisgrasya ka. Yung ating pupuntahan din. Tanin mo yung katabi mo, saan ka pupunta? Kita mo yan. Di ba? Di ba? Kita mo, for the wisdom of this world, kita mo mga kapatid, write it down. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. For the wisdom of this world is foolishness to God. Kita mo? Yung wisdom, kamangmangan pala yan. Paano mo sabi yan, Pastor? Hindi ako nga, binabasa ko eh. Kanina pa tayo, binabasa ko. For the wisdom of this world is foolishness to God. As the scriptures say, He traps the wise in the snare of their own cleverness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. Amen. They're worthless. Kaya sabi ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart. And lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths, and He will make your way straight. Hallelujah. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para mabitag sila. Gayon din, batid ng Panginoon, ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kita nyo mga kapatid? Kaya ang sabi ng hangal, walang Diyos. In the book of Psalms. Di ako nagsabi niyan. Kita nyo mga kapatid? May mga tao na para bang namubuhay sa mundong ito na walang pagkatakot sa Diyos. Nagkaroon na ng pandemic, hindi pa rin nagsisi sa kanyang kasalanan. Marami ng mga nangyaring mga kasamaan, patuloy pa rin sa kanyang buhay. Hanggang kailan ba tayo matatauhan sa buhay na ito? Huwag po nating sabihin na kapag kung kailan ka naghihingalo, saka ka lang magsisisi. Kasi kahit gustuhin mo na, pagdating ng panahon, hindi na darating sa iyo yun. Kung kailan ka tinatawag ng Panginoon, kung kailan ka hinihipo ng Panginoon, sabi ng Biblia, do not harden your hearts when you hear the voice of the Lord today.
Today is the day of salvation. Amen. Amen? Don't miss that opportunity. Kasi hindi lahat ng ganitong pagkakataon dumarating. Nandito ka ngayon, nakikinig, nanonood ng salita ng Diyos. Nakikinig ng salita ng Diyos. Tapos na ang araw na ito. Hindi na siya darating. At lahat, mga kapatid, ng ating mga ginagawa, yung mga pagkakataon na ganito, hindi laging mayroong pagkakataon. Sometimes opportunity, it not just once. And if you do not grab that opportunity, you miss that opportunity. Kahit gugustuhin mo na, wala na pala. Naglaho na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tanong mga kapatid, paano natin malalaman kung tayo nga ba ay makamundo o makadiyos? Yan ang magandang tanong, di ba? Gusto mong malaman kung ikaw nga ba ay makamundo o makadiyos? Tingnan natin. Malalaman ba natin kung tayo nga ba ay makamundo o makadiyos? Ano bang sabi ng Biblia? Tingnan natin. Number 1, if the world hates you, hallelujah! Kita mo? Di ba? 1 John chapter 3 verse 13. So don't be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. Alam mo kung sino nagsasabi nito? Panginoong Isus. Don't be surprised, sabi niya. Dear brothers and sisters, if the world hates you, don't be surprised. Inulit to ni John the Beloved, don't be surprised. Kasi, hindi ka na makamundo. Hindi mo iniibig yung sanlibutan. Kaya yung mga tao, dati kasama mo sila. Ngayon, kinakalaban ka na nila. Bakit? Amen. Hindi mo na sila kasi sinasamahan. Kaya kalaban ka na nila. Di ba? Sabi ng Biblia, di ba? Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuutan kayo ng sanlibutan. Sabi mo sa kapatid, huwag kang magtaka. Di ba? He's your friend before. Correct? Bakit hindi na? Amen. Because you used to go to the party before. Tiks. Di ba? Are you, man? Sama kayo dati doon. Pero ngayon, para bang, he don't call you anymore. Parang wala na. Wala nang hi, hello. Don't be surprised. Amen? Amen. Now, if the world hates you, John chapter 15 verse 18 to 20, if the world hates you, remember that it hated me first. Sabi ng Panginoon, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it. Hallelujah. If you belong to it. But you are no longer part of the world. Hallelujah. Kita mo mga kapatid, hindi ka na makamundo. Sabi niya, you are not part of the world anymore. Andito ka pa, sabi niya. But you are not, sabi niya, if you belong to it, but you are no longer part of the world. I choose you to come out of the world, so it hates you. Come out, sabi ng Panginoon. Yung sistema na yan, sabi niya, pinili kita eh. Mayroon ka ng calling, tinawag na kita eh. Ba't bumabalik ka dyan? Sabi mo sa kanila, huwag ka nang bumalik doon. Huwag ka na bumalik doon. Amen? Do you remember what I told you? A slave is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you. They will do all this to you because of me, for they have rejected the one who sent me. Amen? Amen. Maliwanag eh. Di ba? Hindi ka na kasi makamundo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka na makamundo. Sabi mo, hindi ako makamundo. Come on. Nakatira ako sa mundo, pero hindi ako makamundo. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung nabubuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang kinabubuutan nito bago kayo. Ibig sabihin, pag pinipersecute ka, ang totoong pinipersecute nila si Jesus. Kung kayo'y taga-sanlibutan,
kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Hindi na kayo friend. Kasi, I am a friend of God. Hallelujah. Friend ka na ni Jesus eh. Hindi na ng sanlibutan. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan. Kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kita mo? Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin din nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Hallelujah. Kung alam lang sana nila, kapatid, na yung ginagawa po natin, mga kapatid, na pananalangin every Thursday, we're not wasting our time. We are praying for our country. We're praying for other countries. We're praying for our rulers and leaders. We're praying for our family, our loved ones, our safety, our job, our employee. We're praying and we continue to pray. Amen? Amen. Sabi mo sa kanila, keep on praying. Keep on praying. Maka-Diyos na bagay yan. Maka-Diyos na bagay. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Would you stand up, mga kapatid, please? Amen. Pwede tayo ito. Abangan po ninyo, mga kapatid, yung part 2. Dahil mayroon pong part 2 ito. Nandito pa lamang po tayo sa part 1. Nakita po natin yung kaibahan ng makamundo sa mga Diyos. Makamundo ka kung ikaw ay kaibigan mo yung mga mundong ito. Ibig sabihin, yung mga bagay sa mga mundo na ito ay ansya mong ginagawa lamang. Yung mga temporal lamang, mga pansamantala lamang. Ibig sabihin, andoon yung pride, andoon yung selfishness, andoon yung mga ambisyon na sarili mo lang ang iniisip mo, yung buhay mo lang umiikot lang sa mundong ito. Ikaw ay makamundo. At sa ayaw at sa gusto mo, kinakalaban mo ang Diyos, sabi ng Biblia. Ang mga bagay naman na mga maka-Diyos ay yung mga pure. Ibig sabihin ito, mga kapatid, yung kanya pong salita ay pinamumuhay mo. Hindi mo lamang sinasabi, kundi nakikita ito sa iyong mga gawa. Ikaw ay nagsisilbing asin at ilaw sa sanlibutan ito, tulad ng sinabi niya sa kanyang salita in Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And they will know that you are my disciples if you love one another. Malalaman nga nila doon. Ang mga Diyos na mga bagay, mga kapatid, ay ito yung may kung saan you don't live a hypocrite's life. You don't live a double life. Nagpapakatotoo ka. At sa oras na ito, mga kapatid, ayaw ko rin matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Whoever you are, whatever your past, come as you are. Ikaw man ngayon ay, this time, alam mo sa iyong sarili that you are not living right. You know that your heart is not right with God. But today you want to make it right. Or maybe you are not satisfied the quality of your marriage. Maybe you're praying that God will use you. You want to get involved in a ministry. But seems there are so many obstacles, circumstances that trying always to hinder you. But you're praying that, Lord, gamitin mo ang aking buhay, Panginoon. Or maybe you are praying, Lord, napapagod na ako sa buhay na ito at gusto kong maranasan ka sa aking buhay. Nandito ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Maybe you're praying. Gusto mo nang isuko ang iyong sarili. Pero hindi mo alam kung paano. Gusto mo nang makawala sa kasalanan, sa bitag, pero hindi mo alam kung paano. Kung hindi mo alam, mga kapatid, I have good news sa inyo ngayon. God will give you the power to overcome that temptation, that sin. And today is the day of salvation. Amen. At si Satanas, sa oras na ito, si Satanas, kalungkutan na ngayon ni Satanas ito. Dahil mayroong isang tao ngayon na lalapit na sa Panginoon at babalik na sa Panginoon. Return to the Lord, mga kapatid. Come to Jesus today. Surrender your life to Jesus today. And He's calling you for such a time as this. This is not a coincidence. This is not an accident. Tinawag ka ng Panginoon dahil mahal ka ng Panginoon. At meron pa siyang napakagandang plano sa iyo. Kung alam mo sa oras na ito
tinatawag ka ng Panginoon, I want you to close your eyes. Bow your head. Huwag po kayong mahiya mga kapatid. Everyone Jesus called in the Bible, He called Him publicly. In front of many people, sa lahat ng harapan ng maraming tao. And I want you to say this prayer by heart. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Repeat this prayer, just say this. Sabi mo, dakilang Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Panginoong Hesus, pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Hesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko na ang aking buhay. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo, na nagmumula sa puso, naniniwala ako kapatid na narinig ng Diyos yan. At yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Kung ikaw ay bago, umpisan mong magbasa ng Bible, make sure read the Bible, start in the book of John, at go to church. Ipamalita mo ang kabutihan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Amen? Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I speak favor, I speak healing, provision, breakthrough, receive it by faith. Now I bless you in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. In the Lord, I love you, praise. Ito mga kapatid, we love you and we're praying for you. God bless you, mga kapatid.